Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mas pinaigting na kooperasyon sa pagitan ng national government at mga LGU, panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsugpo ng krimen. Panukalang batas na magbibigay ng tax incentive sa mga kumpanyang maglalatag ng wellness program para sa kanilang mga tauhan, inihain sa Senado. Mahigit 23,000 na trabaho bubuksan sa mga job fair sa Ilocos bilang parte ng selebrasyon ng Labor Day. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan upang masugpo ang krimen at mapabilis ang pagtugon sa mga emergency. Sinabi ito ng Pangulo sa kauna-unahang Joint NPOC or National Peace and Order Council meeting para sa taong 2026. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpupulong ng mga national at regional leaders sa Malacanang ngayong Huwebes. Sa naturang meeting, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya, gayon din ang kooperasyon ng komunidad para mapigilan ang mga krimen. Layunin ng joint meeting na pag-usapan ang estado ng kaayusan sa bansa at pag-isahin ang mga estratehiya para tugunan ang mga issue ng kapayapaan at seguridad. Pagtutuunan din ng pansin ang pagpapalakas ng whole-of-government approach sa pangangalaga ng kaligtasan ng publiko, pagpapatatag ng mga komunidad at responsive na pamamahala sa buong bansa. Sa huling ulat ng Philippine National Police, bumaba ng 12.45% ang bilang ng mga krimen sa 35,717 noong 2025 mula 40,771 noong 2024. Iminumungkahi sa Senado na bigyan ng tax incentive ang mga kumpanyang mamumuhunan sa pangangalaga ng kalusugan ng kanilang mga empleyado. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1928 o Workers' Health and Wellness Act, makakatanggap ng tax credit ang mga employer na magpapatupad ng mga kwalipikadong wellness program para sa kanilang mga trabahador. Inilatag ng panukalang batas ang mga mahalagang bahagi ng wellness program na dapat isagawa para sa mga empleyado tulad ng health screening, health education, employee engagement, behavioral change program, mental health awareness at mga flexible work arrangement. Magbibigay din ng 30% deductible depreciation expense sa mga kumpanyang magsasaayos ng kondisyon ng kanilang opisina tulad ng pag-upgrade ng ventilation, paggamit ng teknolohiyang tipid sa kuryente at smart building system. Ayon kay Senador Amy Marcos na siyang nag-file ng panukalang batas, layunin nito na hikayatin ang mga negosyo na suportahan ang kalusugang pisikal, emosyonal at pangkaisipan ng kanilang mga empleyado. Sinabi ng senador na makakatulong ang mga wellness program na bawasan ang pagkakasakit at pagliban ng mga manggagawa, samantalang magdudulot naman ito na paghusayin ang pakikipag-ugnayan ng mga empleyado at gawin silang mas produktibo.
Sa balitang probinsya, mahigit 23,000 trabaho ang naghihintay sa mga aplikante sa gaganaping job fair sa Ilocos ayon sa Department of Labor and Employment. Ito'y bilang parte ng selebrasyon ng Labor Day sa Mayo 1. Ayon kay Labor Department Ilocos Region Assistant Director Honorina Dianbaga, lagpas 18,000 dito ang para sa local employment, habang mahigit sa 5,000 naman ay trabaho sa ibang bansa. Karamihan sa mga hinahanap ay production operators, labor officers, customer service representatives, quality assurance officers, service crew, office-related courses, financial advisors, sales representatives, cashiers at loan officers. Inaasahang 172 lokal at 16 na overseas companies ang makikibahagi sa nasabing mga job fair. Gaganapin sa 6 na lokasyon ang mga job fair kung saan magkakaroon din ng one-stop shop sa mga government services, training seminars, kadiwa ng Pangulo stalls at mga special lanes para sa mga OFW na nag-repatriate alternative learning system graduates, construction workers at senior high school graduates. At sa balitang pangkalakalan, inaasahang maglalaro sa 5.6% to 6.4% ang inflation rate ngayong buwan ng Abril. Ito'y batay sa inilabas na month-ahead inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong araw. Ayon sa BSP, ang panganib ng inflation ay bunsod ng pagtataas sa mga presyo ng produktong petrolyo, bigas, isda at karne, singil sa kuryente at paghina ng halaga ng piso. Dagdag pa ng ahensya, ang pagbaba sa presyo ng gulay at prutas ay makakatulong sa pagpapanatili ng overall inflation. Ngunit kailangan pa rin bantayan ang mga banta na maaring makaepekto sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng BSP na patuloy silang magbabantay sa mga datos na may kaugnayan sa inflation. Samantala, nanawagan ang Department of Agriculture para sa dagdag na pondo upang suportahan ang mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng mga hamon sa sektor ng agrikultura. Sa ginanap na Senate hearing nito lang Miyerkules, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na kailangan ng ahensya ng kabuuhang 96.1 billion pesos para tugunan ang tumataas na production cost sa palay, mais, high-value crops, fisheries at livestock sector. Sa ngayon, mayroon na aniyang 28 billion pesos na pondo ang DA mula sa sarili nitong budget kung saan ang 8 billion dito ay savings noong 2025. Ayon kay Tiu Laurel, ang kailangan pa na pondo para sa co-investment na 68 billion pesos ay inaprubahan na in principle ng Uplift Committee ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabuuang pondo, 69.6 billion pesos dito ang ilalaan sa mga fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda, habang ang natitirang 26.5 billion ay para naman sa fertilizer subsidy. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.